Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Isa sa mga inaabangan na free agents ngayong off-season ay si Austin Reeves. At ang drafted player ng Lakers ay malaya ng lupa ng team at expected pa rin naman na babalik sa Lakers. Subalit may mga team nga na nais maagaw si Reeves sa Lakers dahil patuloy nga siyang nag-i-improve. Ngayong season nga ay nagtala na siya ng all-star level numbers na 23 points, 5 rebounds and 5 assists per game. Kung hindi lang nga siya nagtamo ng injury ay very likely na nakapasok na nga siya sa all-star game. At kung titingnan nga natin ang kanyang stats ay consistent na umaangat ito sa bawat taon. Kaya naman talagang mataas nga ang value niya ngayon sa NBA. Isang team na interesado kay Reeves ay ang Brooklyn Nets na handang mag-offer sa kanya ng 4 years 178.5 million contract o mahigit kumulang 45 million sa bawat taon. Napakalaki nga niyan mga kaibigan. At kung ikaw si Austin Reeves ay ngayon ka lang nga makakatanggap ng ganyan na kontrata dahil 4 years nga ito mga kaibigan. 28 years old siya ngayon at very likely na ito na ang kanyang prime years hanggang sa edad na 32 years old. At hindi nga siya tulad nila Luka Doncic na simula pa lamang ay mataas ng sahod. Nasimula nga siya mga kaibigan sa G League at minimum contract lamang. Subalit bad news naman ito para sa Lakers dahil very likely ay kailangan nila itong tapatan kung nais nga nilang mapanatili si Austin Reeves sa kanilang team. Ang problema lang nga ay ibinalita pa lang nga natin kanina na max contract din ang hinihingi na LeBron sa Lakers. So expect na nga natin na kapag nanatili si LeBron sa Lakers ay mawawala si Reeves. At kung mananatili naman si Reeves ay si LeBron naman ang mawawala sa Lakers. Unless willing nga silang mag-take ng pay cut. Isang bagay na hindi inaasahan ngayon base sa mga report na lumalabas. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang ito naman mga kaibigan ang benefit kapag umabot ng NBA Finals ang isang team. Noong Game 4 nga mga kaibigan, ang pinakamurang ticket ay $14,654 o mahigit kumulang 890,000 pesos. Yan na nga mga kaibigan ang get-in price. Kumbaga pinaka-upper box na nga yan na halos maabot mo na ang kisame ng Madison Square Garden. At oo, mahal pa din nga yan kahit kumikita ka pa ng dolyar dahil $16 or $17 per hour lang naman ang minimum wage sa New York mga kaibigan. Habang ang pinakamahal naman na ticket mga kaibigan ay umaabot na nga sa $103 o $104,000 o mahigit kumulang 6.3 million pesos. So mahigit 6 na milyong piso nga mga kaibigan para sa isang game. Ganun na lang nga katindi ang gastusin ng mga nanunood ng game sa loob ng arena. At ganun na lang din nga mga kaibigan kabilis mabawi ng mga owners ang kanilang mga pinangsasahod sa mga players and staff. Kaya dito na nga mga kaibigan pumapasok ang business side ng NBA. Kaya naman may ibang mga team na gustong umiwas sa ibang team tuwing first round ng playoffs. Dahil oo, kung gusto mo nga magkampiyon ay kailangan na ikaw ang maging pinakamagaling. Subalit kung kakayanin mong mapadali ang iyong daan at umabot pa din sa NBA Finals, bakit nga ba hindi mo ito gagawin kung ganito kamahal ang bentahan ng mga ticket kapag nasa finals ka na? Bakit mo nga gugustuhin na mahirapan sa first round kung mas malaki ang kikitain mo sa NBA Finals? On a business standpoint ay talagang nagme-make sense nga ito dahil dito ka din nga babawi sa lahat ng gastos mo. Ano ba masasabi nyo sa presyo ng mga ticket ng NBA Finals?